I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakaw talaga naman, hindi po ko akalain na ito pala si Cynthia Villar makadeterte mga kababayan. Nakaw. Ang sinabi po dito guys, no, meron tayong upload videos, updates. Pakinggan nyo itong sinabi ni Cynthia Villar. Nako, talaga naman. Kaya nga, sabi ko nga mga kababayan, sa next election 2025, kailangan ang iboto natin yung i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., no? Kasi hindi po lahat ng senador ay maka Marcos administration. Tandaan po natin. Ang sinabi po dito mga besa, sabi ng Global Daily Mirror. Sabi ng Global, Senator Cynthia Villar defends former President Rodrigo Roa Duterte over his criticism against President Bongbong Marcos. Ronald Singson, itong nagsulat nito. Ang sinabi po dito, siguro nagalit lang si Presidente Duterte kasi binira si Sara. Siyempre ang tatay, pag binira yung anak, naging defensive. I think it's natural reaction ng isang tatay, Senator Cynthia Villar. So pinagtatanggol talaga, no? Alam nyo mga kababayan, katulad po ng sinasabi, kaya nga tinatanong ko, sino po ang nagbira kay Sara Duterte? Sino ba ang nang-aaway sa mga Duterte? Wala pong nang-aaway sa mga Duterte. Ang mga Duterte ang nang-aaway. Kung tatanungin nyo si Pangulong Marcos Jr., alam nyo naman po yun. Hindi naman inaaway ang mga Duterte. As in wala. Ano ba ang umpisa ng kaguluhang ito? Yan po ay punot dulo ay ang confidential fund, no? Na kumbaga nag-react ito si Digong na tinanggal ang confidential fund ni Sara Duterte. Di ba? Kaya galit na galit. Yan po ang pinaka-ugat niyan hanggang nagkanda buhol-buhol. Yan. Siyempre, hindi mo po pwedeng kontrolin, magre-react ang mga netizen tungkol dito. Kung ano man po ang kadahilanan kung bakit tinanggal yung confidential fund ni Sara Duterte, ibig sabihin may kadahilanan po yan. Kaya ganon ang umpisa nun. Doon nag-umpisa, nagkanda buhol-buhol, napunta dyan sa, tawag dito, yung kay Kibuloy, SMNI, franchise, lahat hanggang nauwi sa pagbulgaran dito sa mga kababayan, sa secret deal. Ang daming kumbaga lumabas, no? Hanggang nagtago si Kibuloy, ayun, hanggang hinanap ng batas. Nang dahil po yan kay Sara Duterte. Ang ugat niyan, tingnan nyo kung paano ang lawak nung paglikha ng gulo itong si Sara Duterte. Siya po ang mismo naglagay kay Kibuloy sa alanganin tungkol dito sa kanyang franchise na Bulgarian dahil sa confidential fund. Kasi nga itong mga anchors niya bumabanat at nagpakalat ng fake news. So, 'di ba? Sinasummarize ko lang. Mahaba po 'yan mga kababayan. Kaya nagre-react ito si Duterte pero hindi nakikita ni Cynthia Villar kung ano ang punot dulo. Walang pong nang-aaway sa mga Duterte, sila po ang nang-aaway. Dapat yun ang nakikita ni Senator Cynthia Villar, kung paano nila binabalahura at binastos si Pangulong Marcos Jr. sa publiko. Di ba? Pero wala kang nakikitang pagtatanggol kay dito si Cynthia Villar. See? Kaya alam nyo mga kababayan kung sino ang dapat iboto nyo, even yung anak niya. Kaya wag na nating iboto yan. Tandaan nyo, itong economic provision kaya hindi maano-ano dito sa Senado dahil dito sa mga anti-Marcos na mga senador di ba? Well, hindi na natin pwedeng pahabain. But anyway, in-upload ko ito para makikita nyo, para magiging aware kayo sa sunod na eleksyon. Tingnan nyo. Ayan kinampihan niya talaga. Kaya alam nyo na mga kababayan
ang gagawin natin sa next election. Saan ka makakita? O, di ba? Maraming mga politician, mga senadors na hindi talaga kinakampihan si Pangulong Marcos Jr. Nakikita ko lang so far itong mga sa kongreso, mga kababayan. Talagang todo support sila sa ating mahal na Pangulo. Remember, hindi lahat po ng senador ay makamarcos yan. Nako, maraming mga dyan, mga sibuyas. Nako, hindi lahat, pero makikita nyo naman kung sino ang talagang pro-administration. Even sa kapatid niya nga, tingnan nyo nga, kinukontra lagi. Maka-Duterte yun kaya mahirap mga kababayan magtiwala sa isang senador. Kaya ngayon, alam na natin kung sino po ang nararapat iboto. Kung sino po ang itataas na kamay ni Pangulong Marcos Jr., doon po lang tayo. So, malinaw na malinaw ito. Talaga maka-Duterte. Ay, negosyo pa more. So, ito naman, si Senator Hontiveros, alam po natin, solid anti-Marcos ito, no? So, iset aside natin yung pagka-solid anti-Marcos niya, dilawan yan. Pero pagdating sa sovereignty ng Pilipinas, may pakialam ang mga dilawan. Kumbaga, hindi nila, ikinukonsider na talagang sinusupuntahan nila si Pangulong Marcos Jr. No? Ito guys, iba yung way, way sa pagka-anti-Marcos nila at iba din po ang pamaraan sa pagsuporta nila pagdating sa sovereignty ng Pilipinas, no? Yan po ang mga dilaws, may pakialam sila. But anyway, ang sinabi po ni Senator Hontiveros dito, dahil itong balita sa ngayon mga kababayan medyo hindi maganda, no? Nakakagulat kasi nakakagulat kasi ay kamukat-mukat mo bigla yata dumami ang mga Chinese dito sa Pilipinas, hindi mo alam kung ito'y mga talagang totoong estudyante or talagang mga spy o nagkukunwaring estudyante, pero ang kalalabasan niya baka nakapatig ang mga yan. So dapat maging maingat ang pamahalaan dito. So dapat imbestigahin din dahil mahirap na mga kababayan, kasi ito may pagkatuso kasi itong bansang pato, But anyway guys, ang sabi po dito ng remate, ayan hinikayat ng isang senador ang Senate Committee on National Defense na imbestigahin ang implikasyon sa patakaran, public safety at national security at paggamit ng dayuhan, particular Chinese national ng Peking dokumento upang palabasin na Pilipino ang may hawak nito tulad ng passport. Sabi po ng Senate probe, ipinakakasa sa defense panel versus fake documents ng Chinese national ng dito po sa Cagayan ay I think napakadaming Chinese dyan. Nagsisilipa na mga kababayan, kaya dapat imbestigahin yan. Hindi natin alam kung ano po ang sadya nila. Ang problema lang dito kasi sa atin, sa ibang mga nakatalaga dyan sa pagproseso ng mga dokumento ng mga banyaga pumapasok sa Pilipinas, ay nakukuha sila sa pera mga kababayan, nasisilaw sila sa pera. Hindi ko sinabi lahat, no? Katulad yan, bakit nakapasok ang mga yan? Yung mga dokumento ba nila ay legal or peke o gawa-gawa lang sa Quiapo? Ayan ang mahirap mga kababayan, dahil dito sa Cagayan maraming estudyante dyan. So sa ngayon ay nakarating po yan sa ating pamahalaan, ay dapat lang iimbestigahin kasi mahirap na, baka mamaya iba na yan, alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga sa Panginoon na sana magiging humupah ang tension tungkol dito sa Western Philippine Sea. Kung para po talaga sa amin ang teritoryo na yan, naway ibabalik sa amin sa takdang panahon under the Marcos administration. So dahil dito mga kababayan, kailangan magiging magpapanuri tayo sa ating mga napapanood sa social media. Huwag ka agad magtiwala sa mga nagpapakalat ng fake news, lalo na mga ngayon na may lumalabas na video na ginagamit ang boses ni Pangulong Marcos Jr. Ano yan? AI ba yan? Aba, kopyang-kopya. Pero kung nakikita nyo yung pinakahuling salita doon na lumabas doon na talagang hindi si Pangulong Marcos Jr. Grabe ang kagahaman nila talaga sa posisyon. Gusto lang talaga nila mapaalis si Pangulong Marcos Jr. Kaya mga kababayan,
Tuloy-tuloy ang suporta natin sa ating mahal na Pangulo. Huwag tayong magpadala sa mga pabuyo or sa pera. Actually, ako, sinabi ko kaya sa aking ka-goldfish na vloggers, no? Ay mayroon nag-message sa akin, mga kababayan, na talagang aalukin pa ako ng pera. Ngunit, tinanggihan ko po ito. Hindi ko isusugal at ilagay sa alanganin ang Pangulo ng bansa, no? Dahil ako, solid Marcos loyalist. Well, malamang, sinubaybayan siguro kami, na gustong tangkain kaming babayaran, tulad sa mga taong nagpapabayad dyan. Diba? Nang sa ganun, pag nakuha nila yung yung atensyon ko at nagpabayad ako, natural, ititrending ako nila na ito, isang Marcos loyalist sa vloggers ay bayaran. Diba? Nandun yung pangalan ko, di nakakahiya. Sino ang mahigit nakakahiya ngayon, kundi ang Pangulo ng Pilipinas? Kaya, inalagan ko yan. Hindi ko ipagpalit ang pagka Marcos loyalist ko sa pera lamang, sapagkat ang pera madaling kikitain yan. Pero yung dignidad mo, ng pagkatao mo, yung prinsipyo mo, hindi kayang bayaran ng milyon yan. Sapagkat sa mata ng Diyos, dapat ay magiging totoo ka sa kapwa mo at magiging magiging matatag ka na hindi ka kayang bayaran ng salapi, no? So, katulad ng sinasabi ko, wag na kayo magtatangkang na i-message ako or bayaran. Taga nyo yan sa pagmumukha nyo. Never ko ilalagay sa alanganin ang Pangulo ng Pilipinas, no? So yun guys, maraming salamat sa inyo at ako'y nagpasalamat sa Panginoon na dahil hindi po ako kayang bayaran ng kahit sino, no? Thank you. Kahit mahirap lang ako, mga kababayan, actually tiniran ko well, mahirap magsalita, but anyway, see you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.